So mga kapatid, mag-start na tayo ng ating morning revival preview. At so syempre iba yung location ko ngayon. Okay. So andito ako ngayon sa residence ng Galita. So medyo presko rito. So ang schedule natin ngayon sa ating morning revival ay week 4, day 2. Amen. So week 4, day 2 tayo. So babasahin ko yung mga Bible verses natin dito. Galatians 2:20. I am crucified with Christ, and it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live in faith, the faith of the Son of God who loved me and gave Himself up for me. So ito very very rich yung verse na ito at very popular. Maraming nakakaalam nito. Na-memorize na nga ito ng mga tao. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith, the faith of the Son of God who loves me and gave Himself up for me. So, yan? Memoryado na natin to. Pero itong verse na ito, medyo hindi rin ganun kadaling intindihin. Ang importante, itong verse na ito ay very applicable. Mai-apply natin, maisagawa natin. Lalo na yung parting sinasabi, it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. So yan yung pinaka-sentro ng verse na ito. Tapos yung John 6:57, sabi rito, as the living Father has sent me, and I live because of the Father. So he who eats me, he also shall live because of me. Amen. So ano rin to? Kilalang verse din to. Especially pag binabanggit natin yung point na to live with the Lord, okay, is simply to eat the Lord. Kaya sabi niya rito, he who eats me shall live because of me. Amen. So magbabasa na ako. So ang schedule natin ngayon ay week 4, day 2 or Tuesday. We come now to the very important and vital matter of Christ being the one who lives within the believers so that they may live Him. Christ is not only our life. He as a person lives in us. All Christians need to realize that we have another person, Christ, living in us. We need to see the vision that the very one who died on the cross to redeem us is now living within us. Amen. So yung pinaka-sentro niya is to see, makita natin na si Kristo na namatay sa krus, ngayon ay nabubuhay na sa atin. Nabubuhay na. Kasi pag in-analyze mo itong verse na ito, una sabi niya, I am crucified with Christ. So kung na-crucify ka sa Panginoon, hindi ka na umiiral. Na-terminate ka na. Lahat ng na-crucified sa krus, actually, na-terminate na yan. Pag sinabi mong, I have been crucified. Okay? Ibig sabihin, natapos ka na. Na-crucify ka na eh. So, yung I dito, yun yung lumang I, lumang ako, lumang tao, na na-crucify na. No? At dahil na-crucify ka na, hindi ka na iiral, hindi ka na dapat mabuhay. So, ganun yung simula niya. No? So, nung napako sa krus ang Panginoon, sinama niya tayo na mapako doon. Hindi naman niya tayo tinanong kung gusto mo o ayaw mo. Basta sinabi niya na sinama tayo. Ibig sabihin, nailakip tayo na napako doon sa krus. Okay? Kaya sabi niya, kung napako ka sa krus, hindi ka na nabubuhay. Kaya sabi niya, it is no longer I who lives. O yun. So yun yung unang part niya. Na-crucify na tayo, hindi na tayo nabubuhay.
Pero sinabi niya, but, okay, may but dito. It is Christ who lives in me. Una, hindi ka na nabubuhay. Pero ngayon, si Kristo na nabubuhay sa akin. So, nabubuhay ka ba o hindi? So, ibig sabihin nito, hindi ka na nabubuhay dahil na-crucify ka na. Pero ngayon, nabubuhay ka dahil si Kristo ay nabubuhay sa atin. So, yun yung kailangan maintindihan natin. No? Paano ang isa na na-crucify na ay mabubuhay pa? Imposible. Pero ito ay posible kasi si Kristo ay nabubuhay sa atin. Kaya pwede tayong mabuhay. At ang pamumuhay natin, hindi na yung isa na na-crucify, kundi si Kristo na nabubuhay sa atin. So yan na yung pamumuhay natin ngayon. Kaya tayo nabubuhay dahil si Kristo ay nabubuhay sa atin. Okay. Ito pa, sabi niya. And the life which I now live in the flesh. Okay. So yung pamumuhay, okay, na binubuhay ko ngayon sa laman, okay, sabi niya, I live in faith. Okay. Tapos sabi niya, itong faith na to is the faith of the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Amen. So, hindi na tayo nabubuhay, pero nabubuhay tayo kasi si Kristo ay nabubuhay sa atin. Okay? Si Kristo ay nabubuhay sa atin. At itong buhay na pinapamuhay natin ngayon, ay pinamumuhay natin sa pananampalataya. Ibig sabihin, nabubuhay tayo sa pananampalataya. At itong pananampalataya na ito ay isang persona na walang iba kundi si Kristo. Kaya ganyan yung nangyari sa atin. Sa isang banda na-terminate, hindi na nabubuhay, na-terminate eh. Pero dahil si Kristo ay nabuhay sa atin ngayon, nasa atin, kaya tayo ay nabubuhay din. Kaya tayo nabubuhay dahil si Kristo ay nasa atin na nabubuhay din. Okay? Tapos itong pamumuhay na ito ay isang pamumuhay sa pananampalataya na walang iba kundi isang buhay na persona na walang iba kundi si Kristo. No? Sa isang banda, medyo complicated siya. Pero sa isang banda, naiintindihan din naman. So ibig sabihin, tayo kasi mga umiiral ngayon, hindi naman talaga tayo nawala. Hindi tayo nawala. Hindi tayo pinalitan. Yung buhay natin ay hindi nawala. Okay? At pinalitan ng isang buhay. So hindi siya pinalitan. Kundi umiiral pa rin tayo. Pero ang pag-iral natin ngayon ay sa pamamagitan ng pamumuhay ni Kristo sa atin. So yan na yung pag-iral natin ngayon. Yun yung sinasabi na Christ lives in me. I live because Christ lives in me. Amen. Okay, so continue. Christ on the one hand is in the third heavens, but on the other hand, He lives within us. Christ became the life-giving Spirit in order that He might live in us. Without being the life-giving Spirit, it would not be possible for the heavenly Christ to live in us. As the life-giving Spirit, He lives within us. Now, we have Christ not only as our life, but also as our person. Because He lives in us, we should take Him as our person and live Him. Amen. So si Kristo, asan siya? Nasa third heaven. Pero dahil siya ay espiritong nagbibigay buhay, pwede siyang manahan sa atin. Kung hindi siya naging espiritu, imposible na siya ay manahan sa atin. Diba? So, yun yung una. Siya ay nananahan sa atin bilang espiritu na nagbibigay buhay. Amen. Tapos, etong si Kristo na espiritu na nagbibigay buhay, ay naging buhay natin at naging persona sa loob natin. Kaya dahil siya ay isang buhay at persona, pwede tayong mabuhay na kasama niya. No? Ang pamumuhay natin ngayon ay isang pamumuhay kasama si Kristo, kaisa si Kristo,
kung saan siya ang buhay natin ngayon at naging pamumuhay natin. Sapagkat siya ay Espiritu ngayon. Amen. In Galatians 2:20, Paul says, Christ lives in me. For Christ who lives in us does not mean that He lives instead of us. Galatians 2:20, Paul says, on the one hand, no longer I, and on the other hand, Christ lives in me. The phrase in me is of great importance. Yes, it is Christ who lives, but He lives in us. Okay, so ganito. Hindi na tayo nabubuhay, pero si Kristo ay nabubuhay sa atin. So, yun. So, si Kristo ay nabubuhay sa atin. So, yun yung pinaka-key. No? Si Kristo ay nabubuhay sa atin. At ito rin yung dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay. Dahil may isa na nabubuhay sa atin at tayo ngayon ay nabubuhay doon sa isa na nabubuhay sa atin. Kaya, hindi tayo nawala. Hindi tayo nawala. Umiiral pa rin tayo. Pero umiiral tayo sa pamamagitan niyong isa na nabubuhay sa atin ngayon. At kung tutusin, hindi lang siya nabubuhay sa atin. Siya ay isang persona. At pwede natin sabihin, persona rin natin siya. No? Kaya isang buhay lang ang umiiral. Pwede natin sabihin, dalawang umiiral. Umiiral si Kristo sa loob natin. Umiiral din tayo dyan. Pero may isang buhay lang na kung saan magkasanib tayo. No, yan ay ang buhay ni Kristo na nasa loob natin ngayon. No, kaya dahil nabubuhay siya, tayo ay nabubuhay din. Amen. So kung hindi siya nabuhay sa loob natin, wala tayo, na-terminate na tayo. No, pero dahil pumasok siya sa loob natin, nasa atin siya, siya ang Espiritu, siya ay buhay sa loob natin, siya ay persona, kaya dyan tayo nabubuhay ngayon. Amen. Today's reading na ako. In order to understand how Christ can live in us, we need to consider John 14. Before His death and resurrection, the Lord Jesus said to the disciples, "Because I live, you also shall live." Ganda nun, sabi niya. Dahil ako ay nabubuhay, mabubuhay din kayo. Kaya paano tayo nabubuhay? Kasi nabubuhay yung Panginoon. No? At sa loob natin siya nabubuhay. Kaya yun yung dahilan kung bakit nabubuhay tayo ngayon. Amen. Christ lives in us by causing us to live with Him. Christ does not live alone. He lives in us and with us. He lives in us by enabling us to live with Him. Okay. We have not been altogether ruled out, and our life has not been exchanged for the divine life. We continue to exist, but we exist with the triune God. The triune God who now dwells within us causes us to live with Christ. Hence, Christ lives in us through our living with Him. Amen. So, ang linaw niya. No? Okay. So, actually, inulit dito na sinasabi rito na ang dahilan kung ba't tayo nabubuhay, kasi nabubuhay siya sa loob natin. No? Dahil siya ay nabubuhay sa loob natin, tayo ay nabubuhay. No? Pero hindi naman pinalitan ng dibinong buhay yung dati nating buhay. So, naiintindihan nyo? So, yung buhay natin, okay, andyan pa rin. Andyan pa rin. Pero, ang ating pamumuhay ngayon ay isang pamumuhay na nasa loob ni Kristo. So, yan na yung pamumuhay natin. Kasi kung inalis mo yung buhay natin dati, hindi rin tayo iiral. Tayo ay magiging isang bangkay. Kaya yung buhay natin bilang tao, andyan pa din siya. Hindi inalis yung buhay natin bilang tao at pinalitan ng dibinong buhay.
So, hindi ganun. So, umiiral pa rin yung buhay natin bilang tao. Pero ngayon, ang pamumuhay natin, okay, ay isang pamumuhay sa buhay ni Kristo na nasa loob natin ngayon. Kaya hindi siya tinatawag na exchange life. No? Tayo ay umiiral pa rin at tuloy-tuloy na iiral. Okay, pero anong klaseng buhay na ang buhay mo ngayon? Si Kristo na ang buhay natin. At si Kristo nabubuhay din sa loob natin, okay, upang tayo ay mabuhay. Amen. So ito, sabi niya, in John 6:57, the Lord Jesus said, as the living Father has sent me, and I live because of the Father, so he who eats me, he also shall live because of me. Okay, so para maintindihan natin, okay, sa panig ng Panginoon, nung nabuhay siya rito sa lupa, sabi niya, siya ay nabubuhay. Okay, sabi niya, he lives because of the Father. Hindi ba niya kaya mabuhay mag-isa? Kaya niya. Meron din siyang sariling pamumuhay. Pero hindi niya ipinamuhay yung kanyang sariling pamumuhay. Ang pinamuhay niya ay ang Ama. Kaya sabi niya, he lives because of the Father. Kaya siya nabubuhay dahil sa Ama. Okay. So, straight to. Pag tinanong mo, Lord, paano ka nabuhay? Sasabihin sa'yo ng Panginoon, nabuhay ako dahil sa Ama. Lord, anong ibig sabihin yan? No? Ang ibig sabihin nito, ang buhay na pinamuhay ko ay hindi yung buhay ko, kundi ang buhay ng Ama. So, yun yung ibig sabihin. So, pagkatapos niyang sabihin na, he lives because of the Father, okay, sabi niya, he who eats me shall also, ginamit niya, shall also live because of me. Diba? Kung paano siya nabuhay dahil sa Ama, kayo ay mabubuhay din dahil sa akin. No? Pero, meron siyang kondisyon na binanggit. Dapat kainin niyo siya. So, physically, madali natin maintindihan ito eh. Okay? Kaya tayo nabubuhay dahil tayo ay kumakain. Di ba? At kung ano yung kinakain natin, yun ang dahilan ng ating pagiging nabubuhay. Di ba? Kaya, ganun din tayo sa Panginoon. No? Kung gusto mong mabuhay dahil sa Kanya, dapat kainin mo siya. Kaya sabi niya, he who eats me shall live because of me. Sapagkat kung hindi mo siya kinakain, hindi ka mabubuhay na kasama siya. Kung hindi mo siya kinakain, hindi mo siya makakaisa para mabuhay sa loob ng kanyang buhay. Kaya sa atin, binigay yung condition na dapat kainin mo siya. Pero sa panig niya, sa panig ng Panginoon, siya ay nabuhay dahil sa Ama sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-isa sa Ama. Ibig sabihin, nandun din yung konsepto na yung sarili niyang buhay, itinakwil niya upang ang kanyang maging pamumuhay at buhay ay ang Ama. Amen. So, inano niya, yung pinakita niya dito, okay, yung kanyang sarili at pinakita naman niya kung anong dapat na buhay, no, ang ating maging buhay dito sa lupa ngayon. Amen. Okay, so the Son did not live by himself. However, this does not mean that the Son was set aside and ceased to exist. So, di ba? Ibig sabihin, yung anak, hindi siya nabuhay sa sarili niya. Pero nag-exist pa rin siya. Nag-exist pa rin siya. Paano? Dahil sa Ama. Ibig sabihin, ang kanyang pinamumuhay ay ang Ama. Hindi ka naman pwede mabuhay dito sa lupa nang wala kang nagiging pamumuhay o wala kang ibinubuhay. Okay, so yun yung panig ng Panginoon. Tayo naman, sabi niya,
Okay, dapat mabuhay kayo dahil sa akin. Amen. It is in this way that the Son and the Father had one life, one living. It is the same in our relationship with Christ today. We and Christ do not have two lives. We have one life and one living. We live by Him and He lives in us. If we do not live, He does not live. And if He does not live, we cannot live. On the one hand, we are terminated. On the other hand, we continue to exist. But we do not exist without Christ. Christ lives within us, and we live with Him. Therefore, we and He have one life and one living. Ako, linaw-linaw na nito. Diba? Amen. So, ang sinasabi niya rito, yung si Kristo na nabubuhay sa atin, okay, yun din ang ating pamumuhay ngayon. Tayo at si Kristo ay nagsasalo sa isang buhay. At dahil dyan, magkasama tayong nabubuhay at umiiral. Kung si Kristo ay hindi na umiral sa loob natin, hindi na rin tayo iiral. At kung tayo man ay iiral, dapat tayo ay umiral sa isang buhay na walang iba kundi si Kristo. So ganyan katindi ang kaisahan na meron tayo sa Panginoon. Ganyan katindi. Isang buhay, isang pamumuhay. No? Ang buhay na ito ay buhay ni Kristo na dinala sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. At sinabi niya, no, dahil siya ay nabubuhay, tayo ay mabubuhay din. So, ang linaw, pwede mo sabihin, Panginoon, kung hindi ka na nabuhay sa loob ko, hindi na rin ako mabubuhay. Panginoon, ang iyong pamumuhay, yan din ang aking pamumuhay ngayon. No? At syempre, itong sinasabi natin, mapapalakas ito sa pamamagitan ng ating pagkain sa Panginoon. Kaya pinapakita rin sa atin na hindi tayo pwedeng tumigil sa pagkain sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng huminto. Sapagkat kung hindi ka huminto, hihinto ang pag-iral mo sa loob ng buhay ni Kristo. So, paano ba natin kinakain ng Panginoon? So, sa John 6, sabi niya, my word are spirit and life. Na ang ibig sabihin, siya ay naisakatawan sa salita. Sa pamamagitan ng salita, kinakain natin siya. Sa pamamagitan ng pagkain sa Kanya, tayo ay nabubuhay dahil sa Kanya. Amen. So, yan yung Galatians 2:20. Amen. Paul's word in Galatians 2:20 about Christ living in us is definite and emphatic. Ibig sabihin, hindi siya malabo, kundi tiyak siya. Tiyak. Ibig sabihin, emphatic, madiin, tiyak itong salita niya. Hindi siya pwedeng ganon o pwedeng Hindi. No? Sabi niya, na-crucified ka na, sabi ni Paul, ako'y na-crucified na. Emphatic yan. Ibig sabihin. Tapos sabi niya, hindi na ako nabubuhay. Emphatic yan. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Napakatindi ng pagkasabi niya. Di ba? Si Kristo nabubuhay sa akin. Ako ay nabubuhay, okay, dahil si Kristo ang nabubuhay sa akin. So, hindi ito tsamba. Kundi ito ay, ibig sabihin, truth. Truth siya. Fact siya. So, ganun siya katindi. Amen. So, this Christ who lives in us is the numeric Christ. The Christ who is the Spirit. Now that He dwells in us as the Spirit,
we need to learn how to let Him live in us and how to live together with Him. Okay, so ito na yung binubuhay natin ngayon. Although sinabi rito, we have to learn. Pero para sa akin, hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi natin gawin to. No? Kailangan i-learn mo siya, i-perfect mo siya, pero hindi mo pwedeng hindi gawin. Kasi fact siya. Sabi niya, kung ako ay nabubuhay sa inyo upang kayo ay mabuhay din. Sa isang banda, dinala niya yung sarili niya sa loob natin. Nabubuhay siya sa loob natin. Pero sa kabilang banda, dapat dalhin din natin yung ating sarili upang mabuhay tayo sa loob ng buhay na ito. At idagdag din natin upang ito ay maisagawa natin, kailangan kainin natin ng Panginoon. At ang kainin ng Panginoon ay ang kainin ang kanyang salita. So ito yung perfect life ng isang Christian ngayon. Nabubuhay, okay, sa pamamagitan ni Kristo. Pag hindi ka nabubuhay sa pamamagitan ni Kristo, saan ka mabubuhay? Eh yung lumang buhay mo na-terminate na. Diba? So wala tayong choice. Ibig sabihin, no choice. Okay, kundi ito ang talagang dapat na gawin natin. Amen. So ito, sooner or later, those who seek the Lord realize that someone divine, heavenly, eternal, and spiritual lives in them as a person. If we see this, we shall also see that just as He lived because of the Father, we should now live because of Him, taking Him as our person. Amen. Tignan yung Panginoon. Nabuhay siya dahil sa Ama. Nang ibig sabihin, kung wala ang Ama, no, hindi siya mabubuhay. So ito ay tinanggap ng Panginoon. Tayo naman, kailangan makita natin na si Kristo bilang Espiritu pumasok sa atin, nabuhay sa atin upang tayo ay mabuhay sa buhay na ito. Kung hindi natin gagawin ito, wala tayong ibang direksyon. Amen. So, ito yung sinasabi sa atin. Lord Jesus, salamat Panginoon. Ikaw ngayon ang Espiritu na pumasok sa amin at nabuhay sa loob namin. At sa pamamagitan nito, kami ay mabubuhay din kasama mo. Salamat, pinakita mo sa amin na malinaw na ang pag-iral namin ay ang pag-iral mo rin sa loob namin. Ikaw ay nabubuhay sa loob namin, kaya kami ay mabubuhay din sa iyong pamumuhay. Panginoon, salamat sa kalagayan namin ngayon na kami ay napako na at hindi na kami mabubuhay sa lumang pamumuhay. Amen.